ang naaresto sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation matapos umano manloko at mangikil ng 80,000 piso kapalit ng pangakong pagbibigay ni Pangulong Rodrigo Duterte ng posisyon sa kanila sa gobyerno. Arestado rin ng NBI ang 2 pang iligal na nagbebenta ng langis sa Navotas City. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Iniharap na nga sa media kanina ng National Bureau of Investigation ang 2 sa nahuli nila sa aktong pangingikil kapalit ng pangakong bibigyan sila ng posisyon sa gobyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Arestado sa isang entrapment operation ng NBI kahapon sa Davao City sina Ira Enriquez at Roberto Tesorero matapos isumbong ng isang complainant. Kwento na nagreklamo nito lamang Pebrero matapos dumalo sa isang seminar ni General Calma Arcilla ng Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group sa Zamboanga City ay inalok sila ng tulong para ma-appoint ng Pangulo sa gobyerno kapalit ng 20,000 pesos. Iniabot ng biktima sa Marco Polo Hotel sa Davao City ang naturang halaga kung saan in-interview umano siya ni Enriquez at ng isang nangangalang Alma Carion na nagpakilalang Little President ng Malacanang. Sinabi umano ng mga suspect na kakausapin pa sila ng Pangulo bago i-appoint at mag-oath taking sa Malacanang. Nagduda na anya ang biktima dahil humingi pa ng karagdagang 10,000 piso ang mga suspect para umano sa processing ng kanilang application. Bali ang pangako nila, merong magi-interview dito sa complainant natin na malakas daw sa Office of the President. Sabi nila kaya daw nila na ma-interview din itong complainant ni Presidente at eventually ma-appoint bilang regional director. So naniwala naman itong complainant natin. Sa isang certification naman ng Human Resource Management ng Office of the President, sinabi nilang hindi konektado sa kanilang opisina ang mga suspect. Nasilip rin ng NBI na nakasuhan na pala dati si Enriquez ng carnapping at estafa. Inireklamo na ng NBI ang mga suspect sa Department of Justice ng usurpation of authority at estafa. Itinanggi naman ng suspect ang nasabing panloloko. Hindi totoo lahat yan. Sino yung contact mo sa gusto lang nila kami perahan? Siyempre, negosyante kami. Sila lumalapit sa amin. Para ano? Kung saan pa na nila kami tinutulungan. Sa hiwalay na entrapment rin ng NBI kasama ang Bureau of Customs kanina umaga na aresto rin sila Larry Santiago, Mark Jun de la Cruz, Jomar Delvo at Levi Manlapas matapos mahuli sa aktong iligal na pagbebenta ng produktong petrolyo sa Navotas City. Ayon kay Attorney Dennis Sihian ng NBI Anti-Organized Transnational Crimes Division, nakumpiska rin nila sa bahay ni Manlapas ang ilang container na naglalaman ng mga produktong petrolyo. Hindi naman matukoy pa ng NBI ang halaga ng mga nakumpiska sa kanila, pero sinabi ng NBI na maaring bahagi ito na mas malaking sindikato na nagnanakaw mula sa vessel sa Manila Bay. Well, that is precisely kung bakit kasama rin yung Bureau of Customs sa operation na ito dahil gusto rin nilang malaman yung extent. Kung itong nahuli natin itong umaga, Sasailalim na ngayong araw sa inquest proceeding sa Navotas City Prosecutor's Office ang mga naaresto kung saan nireklamo na sila ng NBI ng paglabag sa oil pilferage law. Angela, muli nagpaalala naman ng NBI sa publiko na hanggat maaari wag na po natin tangkilikin yung mga produktong petrolyo na ibinebenta ng mga walang lisensya mula sa Department of Energy dahil kalimitan anya diluted o hindi na maganda yung kalidad ng mga ito. Para naman doon sa isang kaso na naaresto din kanina ay pinapayuhan ng NBI yung ating mga kababayan na nais magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. Hanggat maaari, direkta na lang po tayo mag-apply sa mga opisinang ito at huwag na tayong dumaan sa mga ahente o mga nagpapakilalang may backer o may contact sa loob ng mga ahensya. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, live na nagulat mula sa Maynila.